Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nilinaw ang viral Makati-Taguig incident, traffic incident na hindi hold up o road rage at nagpaalala din ang mga otoridad na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon lalo na sa social media at huwag magbigay ng konklusyon batay sa bahagyang video footage habang nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad. Ibabalita yan ni Patrolwoman Resely Umalay. Ng Southern Police District na ang kumalat na viral incident noong Abril 24 taong kasalukuyan sa kahabaan ng Chino Roses sa Taguig at Makati ay isang vehicular traffic accident at hindi kaso ng hold up, nakawan o road rage. Gayunman, sinabi ng SPD na may iba pang hiwalay na insidenteng nakita sa viral video, kabilang ang isang individual na umano'y nagdala ng baril at isa pang inihinalang naniran ng gulong ng sasakyan. Patuloy ang follow-up investigation sa CCTV backtracking upang matukoy ang mga taong sangkot. Nananawagan ng SPD sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at huwag agad magbigay ng konklusyon batay lamang sa bahagyang video footage habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon ng mga otoridad. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Level up kabataan, build your worth, own your choices, shape your future. Ang naging tema ng 3 araw na Youth Development Session kung saan nakilahok ang mga miyembro ng Kabugo PNP na ginanap sa Kaliyat Integrated School. Ito ay naglalayo na hubugin ang kamalayan, kakayahan at disiplina ng mga kabataan. Ang magandang balita ay hatid ni Patrolwoman Lixen May Saweran. Aktibong nakiisa ang mga tauhan ng Kabugao Municipal Police Station sa isinagawang 3 araw na Youth Development Session ng Local Government Unit ng Kabugao na may temang Level Up Kabataan, Build Your Worth, Own Your Choices, Shape Your Future mula Abril 24 hanggang 26 ng taong kasalukuyan na naglalayong hubugin ang kakayahan, disiplina at kamalayan ng mga kabataan. Ang nasabing aktibidad ay inisyatibo ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mr. Ronnie Campo, Local Youth Development Officer at SK Federation President ng Kabugao na si Honorable Jezreel Jamila CNCSO para sa mga mag-aaral ng Kaliyat Integrated School na siyang pangunahing benepisyaryo ng
programa. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Brandon U. Batuon, Acting Chief of Police ng KMPS, hindi lamang pinaigting ang area security katuwang ang Regional Mobile Force Battalion 1505th at 98 Infantry Battalion ng Philippine Army, kundi aktibo ring nagsilbing facilitator ang mga ito sa iba't ibang aktibidad ng programa. Bahagi ng YDS ang paghahati sa mga kabataan sa iba't ibang grupo, kung saan bawat grupo ay may nakatalagang guardian na binubuo ng isang miyembro mula sa PNP o AFP na nagsilbing gabay at tagapayo ng makalahok sa buong duration ng aktibidad. Nagsilbing resource speaker ang mga tauhan ng KMPS sa pagtalakay ng crime prevention at kampanya laban sa iligal na droga na naglalayong mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan at mahikayat silang maging responsable at mapanagutang mamamayan. Dumalo rin sa programa si Vice Governor Honorable Kyle Maria Chelsea Bulot Kunan na nagbigay suporta at inspirasyon sa mga kabataan. Samantala, namahagi rin ng mga linen shopping bag mula sa tanggapan ng Vice-Gobernador ng Apayao bilang karagdagang suporta sa mga kalahok. Patuloy ang Apayao PNP sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Rigel B. Santa Maria, Provincial Director ng Apayao Police Provincial Office, sa pagsusulong ng mga programang nagpapatibay ng ugnayan at pagtutulungan ng PNP, AFP at lokal na pamahalaan tungo sa kapakanan ng kabataan at pagbuo ng mas ligtas, maalam at responsableng pamayanan. Mula dito sa Kabugao, Apayao, Cordillera, ito ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Lixen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Saweran. Mariing kinondena ng Philippine National Police ang insidente na kinasangkutan ng driver ng isang mobile patrol unit kung saan kumalat sa viral video post na lumalabag sa batas trapiko at paglalagay ng panganib ng publiko. Nanindigan ng PNP na pananagutin ang lumalabag sa batas sa loob ng organisasyon at papanatilihin ang kaligtasan ng publiko. Muling nakibalita dyan si Patrolwoman Rosely Umalay. Pinundina ng Philippine National Police ang insidente na kinasasangkutan ng isang pulis at itinalagang driver ng mobile patrol unit matapos kumalat sa social media ang viral video ng kanilang umano'y paglabag sa batas trapiko at paglalagay sa panganib ng publiko. Ayon sa PNP, kanilang iginalang ang ginawang aksyon ng Land Transportation Office, kabilang ang pag-issue ng show cause order laban sa mga sangkot. Nakikipag-ugnayan na rin umano ang PNP sa LTO kaugnay ng isinagawang investigasyon. Naninindigan naman ang PNP sa kanilang pangakong pananagutin ang mga lumalabag sa loob ng organisasyon at panatilihin na ang kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng responsable at malinaw na aksyon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Mabilis na rumesponde ang PNP Pasig kung saan tinulungan at dinala sa ospital ang babaeng nawala ng malay sa kahabaan ng barangay Maybunga, Pasig City. Ang mabilis na aksyon ng mga pulis ay nakaangkla sa serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman ng Philippine National Police. Magbabalita dyan si Patrolwoman Jenny May Dolor. Nahulikam ang pagtakbo ng mga Police Pasig Tactical Motorcycle Rider Unit habang akay-akay ang isang babae na nawala ng malay sa kahabaan ng Serimundo, Barangay Maybunga, Pasig City. Ang mga nasabing Pasig Police ay kinilalang sina Police Master Sergeant Villoso, Police Corporal Suryo at Patrolman Tagle. Ayon sa ulat, habang nagsasagawa ng patrolya malapit sa pinangyarihan ng insidente, ay napukaw ang atensyon ng mga pulis sa babaeng humihingi ng tulong. Katrabaho ito ng babaeng nawalan ng malay. Agad nila itong nilapitan at hindi na nagdalawang isip. Mabilis na aksyon ang isinagawa ng mga nasabing Pasig Police na nagsalba sa isang buhay at pagpapakita ng malasakit sa kapwa.
Nadala agad sa pinakamalapit na ospital ang babae at nabigyan ng karampatang atensyong medikal. Ang mabilis na responde ng mga pulis Pasig ay nagpapakita ng kampanya ng PNP sa ilalim ng kanilang programang Serbisyong Mabilis, Tapat at Nararamdaman, na naglalayong hindi lamang mapanatili ang kaayusan kundi maging handa rin sa anumang emergency sa lansangan. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny Midolor. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Matagumpay na naisagawa ang 2 araw na Youth Development Session na may temang Planted with Purpose, Bang Youth Arise, na inisyatibo ng Sangguniang Kabataan katuwang ang Philippine National Police. Nakatutok dyan si Patrolman Romel N. Pilor. Sa temang Planted with Purpose, Bang Youth Arise, ang Ifugao Police Provincial Office sa pamamagitan ng Revitalized Police Barangay Team ay matagumpay na nagsagawa ng 2 araw na Youth Development Session na ginanap sa Barangay Hall ng Baang Hungduan, Ifugao nitong ika-23 hanggang ika-24 ng Abril taong kasalukuyan. Ang inisyatiba ay pinangunahan ng Sangguniang Kabataan ng Baang sa pamumuno ni SK Chairperson Honorable Jeremiah Paclio, katuwang ang mga barangay official sa pangunguna ni Barangay Captain Evangeline Pelahio at ng RPSB team mula sa 1st Ifugao Provincial Mobile Force Company sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Dwight L. Fagian, ang Unit Force Commander, RMFB 15 Provincial Drug Enforcement Unit at ang Hunduan Municipal Police Station na nagsilbing facilitators at resource speakers. Tampok sa aktibidad ang mga inspirasyonal na mensahe mula kay Barangay Captain Pelahio, gayon din ang mensahe ng mga panauhin mula sa Ifugao Police Provincial Office na kinatawanan ni Police Lieutenant Colonel Jeffrey B. Vicente, Chief Police Community Affairs and Development Unit. Kaya naman, hinikayat ko kayong lahat na huwag magpaloko at huwag magpalinlang, huwag sumanib sa mga grupong tumutulig sa gobyerno. Ang mga kalahok ay sumailalim sa isang serye ng aktibong talakayan sa mga pangunahing issue sa lipunan tulad ng anti-illegal drugs, anti-bullying, gender sensitivity, alinsunod sa Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act at Anti-Terrorism Awareness. Kasama rin sa sesyon ang mga interaktive na aktibidad tulad ng paggawa ng banner, group activities, team building at isang makabuluhang tree planting activity upang itaguyod ang kamalayan sa kapaligiran at pakikipag-ugnayan sa komunidad. May mga seminar din tayong kinakandak para sa kanila para mahubog ang kanilang leadership skills. Nagtapos ang programa sa isang madamdaming pagbabahagi ng refleksyon at ng mga aral na kanilang natutunan mula sa aktibidad. Nakakatulong po itong youth development session, most especially dito sa mga youth kasi nagbibuild ng confidence as a kabataan and nagiging more responsible tayo sa mga aktibidad dito sa ating barangay. Ang aktibidad ang patunay sa pangako ng pambansang pulisya sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at mga stakeholder upang hubugin ang mga kabataan na maging aktibo at responsableng miyembro ng kanilang komunidad. Mula dito sa Baang Hungduan, Ifugao, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Romel Pilor, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Pilor. Pinuri ng National Police Commission o NAPOLCOM ang Southern District Highway Patrol Team ng PNP Highway Patrol Group matapos nilang tanggihan ang 200,000 piso na suhol mula sa 2 dayuhan sa Rojas Boulevard. Patrolman Don Broses sa detalye. National Police Commission ang Southern District Highway Patrol Team ng PNP Highway Patrol Group matapos tanggihan ng alok na 200,000 pisong suhol sa isinagawang anti-carnapping operation sa Pasay City noong ika-16 ng Abril. Sa operasyon na aresto ng 2 dayuhan matapos matukoy na gumagamit ng peking plaka ang kanilang sasakyan sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Sa gitna ng operasyon, sinubukan umano ng mga sospek na suhulan ng mga pulis kapalit ng kanilang paglaya. Ngunit pa rin itong tinanggihan ng mga operatiba. Dahil dito kinilala ng NAPOLCOM ang katapatan at integridad ng mga pulis na nagsisilbing huwaran sa hanay ng kapulisan at nagpapatibay ng tiwala sa publiko sa law enforcement. Ang pagkilalang ito ay nakaangkla sa PNP Focus Agenda, partikular sa integrity monitoring na layong palakasin ang disiplina, pananagutan at dangal sa serbisyo. Patuloy namang hinihikayat ang lahat ng kawani ng PNP na panindigan ang integridad at tapat na paglilingkod upang higit pang mapalakas ang tiwala at suporta ng mamamayan sa kapulisan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng ating mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays at i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at sa aming Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.